daw po mga ilang retired generals na nagbalak ng magkudita para patalsikin itong si PBBM at ipwesto itong si Sara Duterte, nabigo daw. Nabigo daw mga kababayan. Nabigo daw at yan po ay ayon kay former Senator Trillanes. Eto, pakinggan po nating mabuti. Nagbalak daw ng kudeta pero hindi raw natuloy ang ilang retiradong general na gusto raw sanang ipwesto si VP Sara Duterte. Ang git naman ng Armed Forces of the Philippines, usok lamang yan at walang pinagmumulang apoy. Nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo. Sumikla. Kasi di ba noong 2024 pa pinag-uusapan yung kudeta na yan, na may nagbabalak nga daw pong magkudeta para patalsikin na itong si Presidente Marcos at iupo ito pong si Inday Sayad, Inday Sara mga kababayan. Ngayon, yun daw pong pagbabalak na yon hindi na natuloy kasi nga yung Armed Forces of the Philippines ay nagpahayag ng buong pagsuporta kay Presidente Marcos laban po sa matinding korupsyon na nangyayari ngayon dito po sa ating bansa. So sa puntong yon mga kababayan, yung mga nagbabalak ng kudita, talagang bigong-bigo po sila. Anyway, tuloy po natin. Labang spekulasyon ngayon, may mga retiradong general umano na nagplano ng kudeta laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Isasabay daw sana yan noong September 21 na protesta, pero hindi naman nangyari. Binalak pa raw ilagay sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV, aktibong nag-iikot ang ilang retired generals na kaalyado ng mga Duterte para hikayatin ang militar na mag-aklas. Ang target daw, gamitin ang galit ng publiko sa korupsyon at i-divert ito sa pagpapatalsik kay PBBM. Very active yung grupo ng mga Duterte. Ang objective nila is to install Sara as president. Ano yung threat level? The threat level is nasa mid, no? Ang problema kasi hindi naman hahayaan ng taong bayan na mangyari yan. Na si Sara Duterte papalit na presidente. Alam nyo ba mga kababayan, sa totoo lang, nung pinatalsik mga kababayan si Apo Lakay sa pwesto bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, nabago ba ang Pilipinas? Naging maunlad ba ang Pilipinas? Napaganda ba ang Pilipinas? Nahigitan ba ng mga nagdaang presidente yung nagawa ni former President Ferdinand Marcos Sr.? Ano nangyari sa Pilipinas mga kababayan? Mga ari-arian ng Pilipinas saan napunta? Diba kaya nga kung mauulit-ulit yan, wala nang pagbabagong mangyayari dito po sa ating bansa. Kaya nga mas mabuti na hayaan nating matapos ng isang presidente yung kanyang term. At yung mga nagbabalak maging presidente, bakit hindi ninyo hintayin yung paparating na eleksyon at lumaban kayo kung talagang gusto kayo ng bayan, ilalagay kayo diyan. Kung talagang gusto kayo ng taong bayan, magiging presidente kayo. Huwag masyadong atat kasi napapaghalata na masyado kayong ganid at sakim sa kapangyarihan. Kasi sa totoo lang mga kababayan, nung nawala si former President Ferdinand Marcos Sr., wala naman talaga nagbago sa Pilipinas. Bagkos na lumubog pa nga sa napakalaking utang, in the same time mga kababayan, yung mga dapat ipagpatuloy na proyekto, hindi na po naituloy kasi napolitika na. Kaya nga kung mauulit-ulit yan mga kababayan, paano na lang yung mga nasimula ni PBBM ngayon? Mapupolitika na naman. Diba, hindi na naman maitutuloy. Hanggang sa gano'n na lang ng gano'n, nag-aaksaya na lang ng pera ng kaban ng bayan. At ang ending, walang solidong proyekto na magagawa, puro sablay. Kaya nga much better, irespeto natin yung presidente na nakaupo. Huwag niyong ilukluk si Sara. Ano alam niyan? Hindi nga nagtatrabaho bilang vice president eh. Lagi nasa ibang bansa tapos gusto niyo pa na maging presidente. Maawa naman kayo sa Pilipinas. Maawa naman kayo sa susunod na henerasyon. Anyway, tuloy pa natin. Mid or medium level. Kinumpirma rin ni Senador Ronald Bato de la Rosa na galit ang ilang retiradong sundalo at pulis dahil sa pangungurakot sa flood control projects. Babala pa niya. Ano naman kinalaman dyan ng presidente? Ang presidente nga nagsiwalat niyan. If it snowballs into something big, then it will constitute a threat. Ganyan din ang sinabi ni Trillanes. Pagka nagkaroon siguro ng panibagong politically charged incident or crisis, they may take advantage of that situation again. Kahapon,
Sinabi ni Vice President Sara Duterte na sa tingin niya ay unstable ang administrasyong Marcos. Do you think the government is still stable? No, ma'am. No. Our institutions are clearly abused. They are used for personal gain. Pero tinablayan ng palasyo ng Department of National Defense at maging na Senador De La Rosa. Do you think the government is stable, sir? Sa ngayon? Yes. Stable naman siguro. Isang malaking sinungalingan na naman to. Alam natin na matatag ang ating gobyerno. Sa Department of National Defense, stable ang armed forces. Samantala, isang retiradong general naman ang kumontra sa umano'y planong kudeta ng mga gaya niyang retirado na sa militar. Wala raw itong suporta mula sa nakararami. Alam niyo mga kababayan ang sakit no, yung sinasabi ni Sara Duterte na hindi stable yung gobyerno, si Bato de la Rosa ang bumasag nung kanyang kasinungalingan. Kasi nga naman mga kababayan, sa totoo lang, napaka-stable po ng gobyerno natin ngayon. Kaya lang siguro nasasabi ni Sara Duterte na hindi stable ang gobyerno po natin ngayon kasi hindi naman po siya nagtatrabaho. Hindi naman po siya nagpapapasok sa kanyang opisina. Eto, pustahan tayo mga kababayan pagkatapos ng usapang budget ng OBP. Tingnan nyo, pagkaraan ng ilang buwan dyan, sa ibang bansa na naman yan. Isang tanong, ano mangyayari? Anong kasunod nun? Tama. Pinag-aralan ba nila yun? Sinong ipapalit? Paano? So, tingnan din natin. Baka may mga political agenda din yan. Tama! Ang Armed Forces of the Philippines nanindigang hindi na kailangan ng loyalty check. This is an outright lie and a dangerous attempt to poison minds, weaken the chain of command, and sow division between the commander-in-chief and the armed forces. They are nothing but digital smoke. It's pure haze, no fire. Maging si Defense Secretary Gibo Teodoro nanindigang hindi kudeta ang solusyon sa korupsyon. Habang ang Malacanang naman, tiwalang tapat sa konstitusyon ang ating sandatahang lakas. Kasi kita nyo yung sinabi mga kababayan ng spokesperson ng ng Armed Forces of the Philippines. Pilit lang kasing pinag-aaway ang yung Commander-in-Chief, yung Presidente, at saka yung ating mga kasundaluhan. Maliwanag nga naman na ayon po yan sa Armed Forces of the Philippines, usok lang yan pero wala naman talagang apoy. Ibig sabihin, mga pinapakalat lang yan mga kababayan pero wala naman talagang katotohanan. Kung may nagbabalak man, sino iuupo nila? Si Sara Duterte na may political agenda mga kababayan. Hindi naman pwedeng ganon. Anong magagawa ni Sara Duterte palagay nyo kung siya magiging presidente? Diba? Ano ang gagawin niya sa Pilipinas? Saan niya dadalhin? Saan patungo ang bansang Pilipinas kung sakaling si Sara ang maging presidente? Baka pulutin tayo sa lusak niyan mga kababayan. Sabi ko nga po sa inyo, pagdating sa usapin ng mga teritoryo ng Pilipinas, pagdating sa agenda ng Pilipinas, baka hindi makahabol si Vice President Sara Duterte. Kasi ano ang alam ng isang taong pinagkatiwalaan ng sambayan ng Pilipino pero hindi naman nagtatrabaho at laging nasa abroad para maglibot-libot, para mamulitika ng maaga. Diba ano ang alam niya sa pagpapatakbo ng Pilipinas? Anyway, tuloy natin. Nadinig po natin si General Bronner. Sinabi po niya na mananatili silang matatag at hindi po sila sasali sa gitong klaseng gulo. Mula flood control hanggang korupsyon. Hindi militar ang solusyon. Ang solusyon ay pagpapatatag at papagtibay ng ating mga institusyon. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Ayan. So ngayon, bukod pa dyan mga kababayan, sa napapabalitang kudita na yan para patalsikin si PBBM, meron pang isang nananawagan na dapat daw umalis na sa pwesto. Ito daw pong si PBBM. Mahiya daw po sa taong bayan. Kasi taong bayan na daw po ang gustong magpatalsik kay PBBM sa kanyang pwesto. Ito, pakinggan natin. Yung bitter. What is your message to the President and the public? Well, maawa sana sa ating bansa ang President Marcos Bongbong. You should resign now bago kasi patalsikin ng taong bayan. Dahil galit ang tao. You don't know. Hindi naman galit ang taong bayan. Hindi naman galit ang taong bayan mga kababayan. Kayo ba, galit ba kayo kay PBBM? Dahil isiniwalat niya yung maanumalyang flood control? Galit ba kayo sa presidente kasi sinimulan niya, pinangunahan niya yung investigasyon dyan sa flood control na kung saan nalaman ninyo at namulat kayo sa katotohanan kung sino talaga yung mga korap na opisyalis ng gobyerno at mga politikong pinagkatiwalaan ng boto ninyo? Magagalit ba kayo sa presidente?
na ginawa ang lahat para ipaintindi sa taong bayan kung sino yung mga dapat managot, paano tayo magagalit sa isang presidente na halos itaya niya yung lahat para lang mapapanagot? Maipakita lang sa taong bayan na mas pinipili niya ang taong bayan kaysa sa mga kamag-anak niya, mga kaalyado niya, at mga kaibigan niya. Siyempre, anong karapatan nating magalit sa presidenteng ginagawa ang lahat para lang managot yung mga nangulimbat ng pera ng mamamayang Pilipino? Papatalsikin natin yung ganong klase ng presidente? Ipapalit natin yung presidenteng ganid na hindi kayang ipaliwanag kung saan napunta ang pera ng taong bayan? Hindi pa naman po ata nasisiraan ng ulo ang sambayan ng Pilipino para gawin yun. Patatalsikin natin yung matinong presidente, iuupo natin yung mandarambong na gustong maging presidente. Diba? Anyway, ituloy pa natin. Silent lang ang tao. Marami na pong galit. Dahil ito na pinakamalaki. At hindi lang ito, ha. This is just the tip of the iceberg. Isang departamento lang ito. Dito na pinakamaraming graft and corruption na administration. Other departments that should be investigated, go. Mabilis lang, mabilisan. Ibang departamento bukod sa DPWH. Top of mind. Isa-isa lang, marami. Pero dalawa, give me two. Dadami ang babato sa akin. Next time na lang. After na lang ng interview. Maraming mga ulol na aso dyan na baka amoy ng pera, kakagat. Ayun. Okay. For now, thank you very much for joining us this morning. Ngayon, yung matalik na kaibigan ni PBBM nananawagan na magbitaw daw sa pwesto si PBBM. Ayan, maliwanag nananawagan kasi hindi napagbigyan sa gusto na i-appoint yung mga gusto po niyang ipa-appoint. Yun yan, mga kababayan. Ngayon, paano tayo makikinig sa mga tao na may sariling ambisyon na porket hindi napagbigyan ng presidente, gusto nang patalsikin ng presidente sa pwesto? Paano natin pakikinggan yung mga ganyang klase ng panawagan? Diba, mga kababayan? Kayo ba, makikinig ba kayo dun sa mga sinasabing ganyan? Na hindi lang napagbigyan yung gusto nang patalsikin ng presidente? Parang unfair naman po ata yan. Sir Chavit Singson. Siguro naman, napakinggan po ni Sir Chavit Singson, mga kababayan, yung sinabi ng taong bayan nung siya mismo ay pumunta doon po sa isang rally. Ano yung sinasabi? Mahiya naman daw siya. Dapat daw ikulong. Sinong dapat ikulong? Si Sir Chavit Singson. Mismong taong bayan po nagsabi niya na hindi po tayo, mga kababayan. So yun ang dapat niyang pakinggan. Kung talagang nakikinig siya sa mamamayang Pilipino, yon ang pinakamainam na dapat po niyang pakinggan. Yung sinasabi ng marami sa mga kababayang Pilipino natin nung siya ay bumaba, mga kababayan, dun sa mismong rally. Siya po ang isinisigaw. Anong isinisigaw patungkol sa kanya? Dapat na daw po siyang ikulong, nakakadiri daw po siya, at nakakahiya. Yan po yung sinasabi ng mga kababayang Pilipino po natin. So kayo, mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo? Hingil po dyan sa balitang yan na kung saan napapabalitang kudita daw po laban kay PBBM na hindi natuloy kasi nga, mga kababayan, walang sumuporta siguro, at lalong-lalo na ang suporta ng Armed Forces of the Philippines ay nasa presidente na. At ano rin po masasabi ninyo hingil po dyan sa naging banat na yan ni Sir Chavit Singson. So comment below na lamang po kung ano pong opinion at komento po ninyo hingil po dyan.